morning once again. Welcome to our daily prayer and devotion, no? Medyo na late tayo ngayon kasi nawalan ako ng internet. Hindi ako nakabayad kahapon pala. Anyway, let's go. Let us prepare our hearts to worship God. Aking balikan dati kong kalagayan, buhay na puno ng lungkot, gulo ng isipan, ako'y naluluha at ako'y nahihirapan. Manhid ang puso ko, ulag ang mga mata ko, sa espiritong kalagayan, litong-lito ako dahil sa aking mga natamo at mga pagkukulang ko sa iyo, Panginoon. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, nang aking tanggapin ang banal na salita mo. Sumasamba sa pangalan mo, ako'y isang mahina. Panginoon, ako'y tulungan mo. Tulungan mo. Dati kong kalagayan, buhay na puno ng lungkot, ulo ng isipan, ako'y naluluha at ako'y nahihirapan. Manhid ang puso ko, bulag ang mga mata ko, sa espiritong kalagayan, litong-lito ako dahil sa aking mga natamo at mga pagkukulang ko sa iyo, Panginoon. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, nang aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon'y naririto ako, sumasamba sa pangalan mo, ako'y isang mahina. Panginoon, ako'y tulungan mo. Tulungan mo.
Panginoon, maraming salamat, Lord. Muli, sa pagkakataon na binigay mo sa aming buhay na sambahin ka, makilala ka, at papurihan ka sa lahat ng aming buhay, Lord God. Tuloy mong pagpalain ang aming araw, ang aming gagawin, at higit sa lahat, tuloy mong pagpalain ang iyong salita na amin na namang pagninilay-nilayan sa araw na ito, Lord God. Pinupuri ka, sinasamba ka sa iyong pangalan, Panginoong Hesus. Amen and amen. Hallelujah. Ayan. Magandang umaga sa lahat. Isang pagkakataon o pribilehiyo na naman na mag-usap tayo ng salita ng Diyos, no? In these few days, no, this is our 5th day. Nakita natin kung paano inarrange o paano naka-order lahat ng revelation o salita ng Diyos sa devotion natin. Una, tinuruan niya tayo kung ano ang pinakamahalagang utos. Mahalin siya ng buong puso, kaluluwa at isipan. Pangalawa, tinuruan niya tayo ng bago niyang utos. Si Kristo mismo ang nag-utos. Mahalin natin ang ating kapwa katulad ng kanyang pagmamahal sa atin. Pangatlo, of course, ang definition, ang kahulugan, kung ano ang klaseng pagmamahal na tinutukoy niya. Yung pagmamahal na binigay niya ang kanyang sarili. Binigay niya ang kanyang buhay. Ganun din dapat tayo. Bigay natin ang ating buhay, atensyon sa mga taong nangangailangan pa ng kaligtasan, maabot ng salita ng Diyos. Pang-apat, yun pala yung naging dahilan. Dahil inihanda na ni Lord. Inihanda na natin, no, rather, gusto ni Lord na maghanda tayo kasi meron siyang gagawin sa ating buhay, sa ating simbahan, sa mga ministeryo na meron tayo. He will pour out the Holy Spirit, no? He will allow the Holy Spirit. He will baptize the church once again, the Holy Spirit. Meaning, the Holy Spirit will visit our church, no? Will visit our lives, our family, our church. Kaya inihanda pala. Kasi kung hindi naman nga natin kayang mahalin ng Diyos ng buong puso, kaluluwa at isipan, kung hindi naman natin kayang mahalin ang ating kapwa ng katulad ng pagmamahal ng Diyos, at kung hindi naman din natin kayang ibigay ang ating sarili para sa ating kapwa, ayun po yung magiging posibleng dahilan na ang Diyos ay mahirapan o hindi makapasok sa ating puso, kasi yun ang pwedeng magiging hindrance kung hindi natin yun matutunan, no? So I believe we learn a lot of it, and today ito yung kabuuan ng lahat. Ito yung sinasabi natin na conclusion, no, sa mga bagay na yun, no? Because this is Christmas season, so pag-aralan natin kung ano ang sineselebrate natin bilang mga Kristiyano sa panahong ito. Pasko, of course, maiisip natin pagbibigay. Siguro yung iba nakatanggap na ng 13-month pay ba yun? O bonuses, o kung anong mga Christmas gift na natanggap natin. Well, pasalamatin natin ng Diyos sa mga bagay na yan. And then, of course, titingnan din natin dito, kagabi, we have our service in Marikina. We learn a lot, we discover a lot through our Pastor Ferdi. Yung pagbibigay, no? Pagtanggap at pagbibigay. Now dito, iba naman yung pag-uusapan natin dito. And God deal with us into the summary of the entire Bible, no? Some of Bible scholar or Bible school students or pastors
tinatawag nila itong verse na to na the heart of the Bible. And then some other tinatawag nila ito na the summary of the Bible. Alright? Whether it is the heart of the Bible or the summary of the Bible, ito yung kahulugan nito. Basahin natin. Alam nyo na siguro tinutukoy ko na verse. It is from John chapter 3 verse 16, no? Sinasabi dito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish, but have eternal life. Now, isa sa mga verse na kahit bata na memorize. Pero ano ba ang connection nito sa sineselebrate natin ngayon na Christmas? Titingnan natin, ito yung kabuuan o summary ng entire na Biblia. No, ang Biblia, some of the Bible scholar nagturo sa Biblia via dispensational theology. Ang Biblia ay nahati sa iba't ibang dispensation. And some Bible scholar naman nagturo sa Biblia na tinatawag na the covenant theology. Whether it is dispensational or whether it is covenant theology. Now, this is the entire picture of the Bible, which is the John 3:16. Tingnan natin kung bakit nasasabi natin na ito ay isang summary ng kabuuang plano ng Diyos, kabuuan sa Biblia. No, whether it is dispensational theology as you learn, or whether it is covenant theology, kahit saan pa dyan. Itong verse na to, ang tinatawag na the summary of the God's plan, of the Bible. No, titingnan natin. Now, for God so loved the world. Hati-hatiin natin to. Oo nga din naman. Lahat tayo nangangarap na magkaroon man lang ng regalo, no, sa Pasko. Ako na i-stress somehow kasi hindi ko pa alam kung anong gagawin ko sa mga inaanak ko. Hindi ko pa rin alam kung anong bibigay ko sa asawa ko, sa dalawang mga magaganda kong anak. Hindi ko pa naisip kung anong pwede kong ibigay sa kanila. But ito, unahin ko muna kayo. Kayo muna ang unang bibigyan ko, no? Tingnan natin sa dulo, baka magbago isip ko sa dulo, may pa Gcash tayo, no? Tingnan natin. Sa dulo ng video na to. Tingnan natin na. Nabalik tayo doon. For God so loved the world. Wow. So ito yung essence, no, ng Christmas. For God so loved the world. Pwede naman sanang sabihin na for God loved the world. Pwede yun. Oh. Bakit may so? Naisip ko palagi ito. Bakit may so? Sa ibang translation may so much. Sa ibang translation is mas diniinan yan, no? Isa lang ibig sabihin nito. God is the first who demonstrate the greatest love. No. Pinakamalaki at mahiwagang pag-ibig. For God so loved the world. When we think about the world, well, wala pong hisimte doon. Lahat tayo. Kasalanan ka man, naniniwala ka man sa Diyos o hindi, kung ano man katayuan mo sa buhay, kasama ka sa minahal ng Diyos. Bakit may so? It's because He first demonstrated the greatest love. The amazing and the greatest love. Una kong kinanta nung maliit ako is the greatest love of all. By yan, sino ba yun? Kalimutan ko na yun. The greatest love. God offer us. God gave us the gift, no? The greatest love, pinakamalaki, mahiwagang pag-ibig
That's for God so loved the world. He demonstrate first to us the amazing and the greatest love of all. Oh? Ito kasunod. That He gave His only begotten Son. Tingnan natin. He first do the greatest love. He first demonstrate the greatest love. The second one is He first did the greatest giving. No? Pangalawa, for God so loved the world. It is the greatest love. The greatest of the greatest love. He demonstrated to us. Pangalawa, that He gave His only begotten Son. This is what I call the greatest giving. The greatest gift, the greatest giving. Oh, tayo minsan sa simbahan, mga Kristiyano, alala ko tuloy yung kwento na kaya daw nakaganon si late Noynoy Aquino. Kaya daw nakaganon. Ganun ba yun? Kaya daw nakaganon si Noynoy Aquino sa picture, sa pera. Kasi palagi daw siyang naiiwan sa bulsa. Hindi daw siya nakakapagsimba. No? Ang palaging nakakapagsimba, sino ba yun? Apolinario Mabini. Yung 20, yung 50, yung palaging nagsisimba. Well, I'm not judging someone here, pero somehow, nakakatawa. Namalungkot nga naman talaga si Noynoy kasi bira lang siyang makasimba. No? Bira lang siyang mabigay sa simbahan. Kaya pinalitan na yung mukha ngayon. Hindi na siya malungkot. Kasama niya na si Cory. Anyway, now, balik tayo doon. Pinag-usapan kasi natin ang the greatest giving. Now, we're not just talking about financial or money giving to the church. That's one. Yes, yun nga sinasabi na the abundance of the heart, the mouth speak it. Now, kung ano yung nasa kaloob-looban mo, kung ano nasa loob ng puso mo, will manifest through your action. Oh, okay? So, meaning, kung sagana yung puso mo, sagana yung kaloob-looban mo, sagana rin ang pagbibigay mo. Kung ano yung nasa puso mo, gaano ka laki ang puso mo, gano'n din kalaki ang pagbibigay mo sa lahat ng bagay. Sa sarili mo, pagbibigay sa gawain ng Diyos. No? Pagbibigay ng sarili mo para magamit sa gawain ng Diyos. Gano'n din. But let us not forget that He gave His only begotten Son. Meaning, siya ang pinakaunang nagbigay ng pinaka mahalagang pagbibigay sa balat ng daigdig. May balat pala yung daigdig. Sa buong sanlibutan. Siyang pinaka nagbigay ng pinakamahalaga. But take note, He gave His only begotten Son. Siguro, kahit pa 10 yung anak mo, example, sasabihin ng ano bang i-example natin? Russia na okay. Kunyari, 10 yung anak ko. Sasabihin ng Russia, okay, Roel, papasabugin namin, bubumbahin namin ang Pilipinas. Buong Pilipinas bubumbahin namin. Pero hindi namin yan gagawin kapag ibigay mo sa amin yung isa mong anak para patayin namin sa aming bansa. 10 yung anak ko, example Kung ibigay mo yung isang anak mo, patayin namin sa aming bansa, hindi namin papasabugin ang Pilipinas. Kung ako yung tatay, pasabugin mo na Pilipinas. Bumbahin nyo na yung Pilipinas. Ba't ko ibibigay yung anak ko? Kung ako. But God did not do it. He has only one Son. Take note, wala pong iba. Isa lang. But He gave His only begotten Son. Oh, that's the greatest giving of all giving throughout the universe. Wow. Ikaw,
Paano ba natin binibigay ang sarili natin sa Diyos? Paano ba tayo nagbibigay sa simbahan para sa gawain ng Diyos? Now let's continue. For God so loved the world, He demonstrated the greatest love, that He gave His only begotten Son. He demonstrated the very important, the greatest giving. Ito. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him. Take note. God gave us, God provide us the greatest opportunity. The greatest opportunity. Pinakamalaking oportunidad. No? That whosoever believes in Him, maniwala ka lang. Only believe. Maniwala ka. Maniwala ka. That's greatest opportunity. No? Ang ganda ng illustration ni Pastor Ferdy kagabi. Hindi ako makaget over doon. Isa daw nagnakaw ng TV. Paglabas niya, nasalubong niya yung may-ari. Sabi na may-ari, op, anong ginawa mo? Wala po kami kasing bigas. Magnakaw ako ng TV. Balik mo yan doon. Ang opportunity doon, ang mercy doon is hindi siya pinakulong. Pero nung pauwi na sana siya, tinawag siya ulit na may-ari. Balik ka dito. Bakit, sir? Ay, madalas na kasing manakawan tong bahay ko na to eh. Mula ngayon, gagawin na kitang security guard dito. May trabaho ka na. May sahod ka na. And that's grace. Yung hindi karapat-dapat sa atin, binigay sa atin. And this is the greatest opportunity na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Hallelujah. Wala nang ibang mas malaki pang opportunity maliban dito. Ito na po. That whosoever believes in Him, lastly, will not perish but have eternal life. This is the greatest promise. This is the greatest promise of our final destination. Hindi lang tayo binigyan ng pinakamalaking oportunidad, binigyan pa tayo ng pinakamalaking pangako para sa ating final na destination. Will not perish but have everlasting life. This Christmas, kapatid, ito po yung regalo ng Diyos sa atin. For God so loved the world, the greatest love, that He gave His only begotten Son, the greatest and amazing giving, that whosoever believes in Him, the greatest opportunity, will not perish but have everlasting life, the greatest promise for our final destination. Now in this spirit of Christmas, naway maintindihan natin na ang pinakamahalagang regalo ng Diyos ay ang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang anak na ating Panginoong Hesukristo. Pinagkaloob na ng Diyos sa atin ang pinakamalaking pag-ibig, binigay na ng Diyos sa atin ang pinakamahalagang giving, binigay na ng Diyos sa atin ang pinakamalaking oportunidad at ang pinakaimportanteng pangako. Yan ang buhay na walang hanggan. Paano? Kung ikaw ay naniniwala at tatanggapin mo ang Panginoong Hesukristo na tagapagligtas at Diyos ng iyong buhay. Pwede pa tayong manalangin. Kung ikaw ngayon na nakakakinig o subaybay sa prayer and devotion na ginagawa ko at hindi mo pa tinanggap ang Panginoong Hesus, pwede kang manalangin. Sumunod ka sa panalangin na gagawin natin. Hallelujah. Panginoong Hesus,
Maraming salamat sa biyaya at regalo na pinagkaloob mo sa akin. Ngayon, aking naunawaan at naintindihan na ang iyong anak na si Jesucristo ang siyang namatay para sa aking kasalanan. Maraming salamat at kasama pala ako sa iniligtas mo doon sa krus ng Kalbaryo. Tanggapin mo ang aking buhay, Lord God. At tinatanggap din kita bilang Diyos, tagapagligtas sa aking buhay. Panginoon, maraming salamat. Pumasok ka sa aking puso. Gawin mo akong isang anak, Lord God. Isang opisyal na anak, Lord God, sa pamamagitan ng iyong anak na aking Panginoong Hesukristo. Maraming salamat sa kaligtasan. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Mula ngayon, ako ay susunod sa iyo. Ako ay mananampalataya sa iyo. At mula ngayon, ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking Panginoon. At ikaw ang aking sasambahin magpakailanman. Salamat sa kaligtasan sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Kung nagawa mo na yung prayer na yon, pwede kang patuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Pwede kang mag-aral ng Biblia at pwede kang matuto pa sa salita ng Diyos. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Maraming salamat at binigyan mo na naman kami ng pagkakataon upang pagnilay-nilayan ang iyong salita. Maraming salamat sa yung biyaya at yung awa, Lord God, na patuloy na aming nararanasan sa buhay namin. Thank you for our leaders, for my pastors, Panginoon, Pastor Ferdy, Ma'am Joy, Pastor Riwil, Ate Nets, Lord God, sa buong mga kapastoran ng COH. Pagpalain mo kami, pagpalain mo sila. Ingatan mo kami at turuan mo kami na mas lumalim pa ang aming pananampalataya, ang aming pagtitiwala at ang aming pagpapagamit sa iyo, Lord God, para sa iyong gawain. Panginoon, ingatan mo ang mga lokal na gawain na pinagkaloob mo sa amin. Buong City of Hope Urban Mission, ingatan mo, Panginoon. Palaguin mo ayon sa iyong mga plano. Protect our leaders. Give the knowledge and wisdom to our leaders, Father God. Maging ang aming mga partner sa Canada, Brother Mark Guerra, kasama ang kanyang anak, Lord God. Maging sila Pastor Kate, Lord God. Patuloy mo sila, Lord, na ingatan, Pastor Ariel. Patuloy mo silang palaguin ayon sa iyong layunin sa kanilang buhay. Ingatan mo ang aking mga kapatiran na patuloy na ginagamit mo, Panginoon, para sa iyong gawain. Pagpalain mo ang mga gawain na pinagkaloob mo, na iniatang mo sa aming mga balikan. City of Hope, Banyadero, Canlubang, the City of Hope, General Trias, the City of Hope, Sugoy, Sorsogon, the City of Hope, Jimay, the City of Hope, Marikina, Father God, and even the City of Hope, Lord God, nabubuksan sa Banlik at maging sa Santa Rosa, sa Cavite City, City of Hope, Lord God, na magbubukas pa ng maraming gawain para sa iyong kapurihan, para itaas namin ang iyong pangalan. Lord, continue to bless our partners, Pastor Abilino, kasama ang kanyang buong pamilya, Ate Lorena, at maging Pastor Edgar Bantigi, Lord God, Kuya Gagay, at Mama Edna, Lord God, buong family ng CFF. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng aming ginagawa at ang lahat ng aming panggagawin para sa iyong kapurihan. Lord, continue to bless your churches. Maging, Panginoon,
ang buong pamilya na meron kami, Lord God. Bawat isa, ang aking pamilya, Lord, ingatan mo. Maraming salamat sa kalusugan at sa provision, Panginoon, na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Lord, we only trust you, Lord God, in everything. We only trust you, Lord God. Kaya sa umagang ito, maraming salamat sa pagkakataon na naman na ibinigay mo sa amin. Bless our day, bless our lives, as we continue to serve you, as we continue to worship you and exalt your name. Thank you for everything in Jesus' name. Amen. God bless you. Ayan. So, meron akong anunsyo, no? Ang ngayon ko lang to gagawin. Hopefully, pag sabi ko kanina, pag nakarating kayo sa dulo ng video na to, meron akong kakaibang mga gagawin. Now, hindi ko in-itemize kanina yung diniscuss natin sa John 3:16 kung ilan yon, pero meron akong 4 na mahalagang points na ginagamit doon. Ito yon siya. Ito yung kasi Christmas di ba? So, mag-message kayo dito sa YouTube na to. YouTube ba to o Facebook? Basta, dito sa video. Mag-message kayo sa message box dyan. Isulat nyo ang 4 na mahalagang bagay, no? Hindi ko talaga in-itemize yung kanina para hindi nyo madaling makuha. Kailangan nyo i-review muna. Pakinggan muna lahat para makuha nyo. Mag-message kayo, i-message nyo doon yung 4 na mahalagang bagay doon, mahalagang point doon sa chat box or sa message box. Ang pinakauna na makapag-send doon, magbibigay ako ng kasi maliitan muna tayo ngayon. Magbibigay ako ng 300 na GCash. Ang pangalawa, 200, at ang pangatlo, 100. I-GCash ko yan. Mamaya. Ganito yung gagawin natin para sabay-sabay tayong lumago sa gawain at sa salita ng Diyos. God bless you guys. Abangan ko kayo. Thank you and God bless. Bye-bye.